Okay, mga lods, Maraming alam na. na-frustrate po kay Vico Soto kasi dahil sa pumunta siya sa kamera, para punahin lang itong diskaya. Actually kahit po ako na-frustrate po ako dahil alam niyo yun. Na-frustrate ka? Patingin nga ng frustration. Alam nyo kasi mga lods bago natin to ipagpatuloy, may mga na-discover kasi ako na, well, yung operations na tinatawag, social media operations, na social media operation in relation to messaging ng mga DDS vloggers. Pare-parehas sila kasi ng messaging. Iba lang yung delivery pero parehas yung message. Towards today, papakita ko sa inyo yung messaging na yon side by side and magugulat kayo. Teka, Anti-Corruption Award. Okay, so eto papakita ko lang sa inyo bago tayo tumuloy kay Banat Bay. In 2021, the United States Department of State recognized Soto as one of the 12 recipients of the International Anti-Corruption Champions Award for his effort. So, nagagalit kayo kay Vico Soto. Kasi nanalo siya ng ibig sabihin, objectively, magaling siya against corruption. Okay? So, ngayon, ang pinipaint nila si Vico Soto as namumulitika lang essentially. Okay? Tuloy natin. Ang kakapal ng mukha nito mga DDS na to. Sana mahiya kayo sa ginagawa nyo. Alam nyo, tayong mga vloggers, may mga nakukuha naman tayo dito sa pagbablog natin. Kada magsasalita tayo, may kita. Huwag tayong maglokohan dyan sa aspeto na yan. In that manner, in that light, in that context, masarap ang buhay, magsasalita ka lang. Pero para naman ilagay niyo yung taong matino sa kapahamakan, parang medyo below the belt na yan. Lalong-lalo sa'yo, Banat Bay. Again, intayin nyo lang today. Today din lalabas yung follow-up nito. And magugulat kayong lahat. Ako na nagsasabi sa inyo. Tuloy natin. Akala natin talagang anti-corruption siya. Yung pala, anti-diskaya lang siya o anti-kalaban lang siya sa politika. Kapal ng muka. Kapal ng muka, mga lods. Paano hindi siya magiging anti-diskaya? Ang daming maling ginagawa ng mga diskaya sa Pasig. Alam naman ng lahat ng tao yan. Banat Bay. In fact, ganito na lang bago natin ito ituloy. Siguro every now and again, hinahamon kita na makipagdebate sa akin over that issue. Papatunayan ko na karapat-dapat naman talagang sawatain yung mga diskaya na yan. They are a symptom of a bigger problem na ginawa ng solusyon ni Mayor Vico Soto and hopefully lahat ng LGU gayahin yung ginawa ni Vico Soto. It is so frustrating for me as someone in social media to see this kind of operation. May black ops operation talaga na nangyayari in my opinion. Papakita ko sa inyo tapos nakuha ko to doon sa message ni Vico Soto kay Sase. 'Di ba? Meron siyang comment doon. Papakita ko sa inyo after nitong Banat Bay content natin. Stay tuned lang kayo. Abang lang lagi #abang. Okay, tuloy. Alam mo, Vico Soto, medyo yung unang hakbang mo sa national scene ay hindi maganda. Paano ba dapat? Paano yung maganda? Kailangan may bintang agad. Kasi nga, Vico Soto single-handedly destroyed the credibility of the Diskayas. As if naman hindi kayang gawin yon ng mga abogado doon sa Kongreso. Diba? Nakita nyo naman, diba si Chel... mamaya na yan. Si Chel Jokno, diba? Kung paano niya... konting pagtatanong lang na establish agad na sinungaling si Diskaya. Na ano yung seasonal Bisaya. Pag kailangan lang, nagiging Bisaya. Diba? Pero nakakaintindi naman pala ng Tagalog kay Dilima. Pinakita niya na hindi lang pala sa administrasyon ni Marcos may corruption. Ibig sabihin, since time immemorial, nagbibigay nila sa mga politiko at saka sa mga iba pang mga tao. Diba? Hindi yun yung ina-highlight. Ang ina-highlight kasi nila, gusto nila kasing ipin down si Martin Romualdez. Pwede nyo namang ipin down yung mama kung gusto nyo. Kung gusto nyo, maglabas kayo ng ebidensya. Evidence-based tayo, idol. Diba?
Yan na, makapal na yung mukha niyan, tol. Pagka ganyan talaga, ano na yan, nakakahiya na talaga yan. Tuloy natin. Bakit? Hindi ko naman sinasabing mabuting tao ang mga diskaya. Oo, kung sabihin mo na na-corrupt sila, sinungaling sila. Oh, di justified yung position ni Vico Sotto na pagpunta doon. Oh. 'Di ba? Sila yung contractor ng Pasig for a very very long time. Yung St. Gerald nasa Pasig. Kung saan yun yung ano niya, doon yung domain. Doon yung domain expansion ni Mayor Vico Sotto. Sisihin mo siya kung kongresista siya, hindi naman. LGU, Local Government Unit ang pinamumunuan ni Mayor Vico. Bakit kailangan mong iatang yung trabaho na hindi naman nakatoka sa kanya? Di sisihin mo yung mga kongresista. Sisihin mo si Pulong. Oh, di ba si Pulong kongresista yun eh? O bakit wala siyang sinasabi kay Tambi? Wala di ba? Tuloy. Kung yan ang sinasabi mo, di go. Kaya kung hanggang dun lang ang iyong pagpuna, malaking problema natin. Mali ka. Kasi nga, alam nyo kasi, pwede naman kayong magsabi ng kahit ano. Kaso ang freedom of speech and expression, may limitasyon yan. Di ba kayo natututo? Ikaw, ilang beses ka nang nademanda ng mga tao for the allegations na pinapahid mo sa kanya? Ako, alam ko, may at least isang politiko or at least public figure na nagdemanda sa'yo. Kay Sas, alam ko, 2. Nakikita niyo yung pattern? Kasi madaling mag-akusa eh. Sobrang daling mag-akusa eh. Kahit ikaw, pwede kitang akusahan eh. Pero mahirap magpatunay. Mahirap maglabas ng resibo. Yun yung kailangan eh. Si Vico Sotto, sandamakmak yung resibo niya. Santrack ng resibo ang meron siya sa mga diskaya. So why would he implicate someone na wala siyang resibo? Siguro, di ba, ito yung sinabi ni Vico Sotto doon eh. Ito, tatandaan nyo lagi ito. Tumingin siya doon sa mga kongresista. Alam naman natin, sabi niya gano'n, na merong senador na guilty, may guilty na kongresista, may guilty na DPWH official, may guilty na mga LGU at guilty na mga contractor. So magmatsyag tayo, 'di ba? Hindi niya sinabi na walang kongresista, lahat ng kongresista absuelto. Kaso wala siyang patunay doon. Pero of course, via the virtue of hearsay, meron naman talaga, alam natin dalawa yan, banat bay, nag-a-agree tayo na most likely mas maraming kurakot sa Congress kasi 300 yung kongresista doon eh. By virtue of number alone, marami doon. Pero hindi natin sila pwedeng pangalanan since wala naman tayong mga ebidensya laban sa kanila. We can make all the allegations we want, pero tandaan mo, may mga constitutional rights din yung mga kongresista at mga senador na pagbibintangan natin. So, kailangan natin ng resibo pag magbibintang tayo. Sige nga, sige, kayo, si Martin Romualdez, pinagbibintangan nyo, asan yung resibo? Except yung allegations ng diskaya. Totoo, nakikita natin na kapag bumaha, may problema. Automatic ba si Romualdez yung may kasalanan nun? Automatic ba si Jingo yung may kasalanan nun? Automatic ba ang may kasalanan nun si Joel Villanueva? Or kung sino man yung na-name drop, si Saldico na-name drop sa Congress, di ba? Hindi. Or sa Senate, di ba? Hindi agad-agad sila, kailangan pang patunayan. Ganon kasi gumagana yung justice system natin. I know it's frustrating. It is easier to put the blame on someone and move forward. Hindi ganon eh. For us to have true justice, we must prove our allegations. The Diskayas can be proven to have violated the law in multiple occasions. Yun yung dala-dala ni Vico, katotohanan. And gusto ko rin kayo, pag magbibintang kayo ng tao, make sure na may resibo kayo. Para antimano, hindi kayo makasuhan. Or kung makasuhan man kayo, hindi, eto yung basihan ko. Meron kayong tinatawag na justifiable motives. Anong motibo niyan? Bakit nyo nilalagay na magbintang si Vico ng ibang mga kongresista? Mali yan. And I'm not just saying this to defend Vico. Hindi. I actually am saying this because I know you are setting a dangerous precedent sa mga nanonood sa inyo. Na basta meron kang, basta alam mo lang, wala kang resibo, narinig mo lang, yun na yun. That's it. That's all. That's all she wrote. Mali yun.
Mali yun. Hindi ganun gumagana ang batas dito sa Pilipinas. 'Di ba? Parang EJK yan extrajudicial bintang, extrajudicial allegations. Di dapat ganun. Huwag niyong ilalagay ang batas sa kamay niyo. Kaya nakukulong yung amo niyo, este yung tatay niyo, este yung sinusuportahan niyo tuloy. Mr. Vico Soto, 'di ba? Dapat po kung kayo pupuna, korupsyon. Dapat kung sino yung ulo, yung punot dulo ng korupsyon, yun dapat ang punahin ninyo. Oo nga, pero kilala niya ba yun? Meron ba siyang resibo doon? Hindi ba wala? Of course, may naririnig yan. Of course. Pero these are mere hearsay that can be blocked by just saying na I vehemently deny those allegations. Di tapos na. Pero kailangan nyo pa ng mas mataas na burden of proof. Gets mo ba? Mga diskaya kasi meron siyang resibo. Track, boy. Kaya siya pumupunta sa mga forums na yon para sabihin yung alam niya. Something that he can prove. Something na hindi siya makakasuhan ng libel, ng paninirang puri. Naiintindihan niyo ba yon? Nauso kasi yan nung panahon ni Duterte, yung bibintangan mo. Bibintangan mong gumagawa nito, tapos yun na yun. Hindi na ganun. Tapos na tayo sa era na yun. Move on na tayo. Nandun tayo sa tamang galawan. Kasi, pwede naman. Kaya naman pala. Kaya naman pala na hindi magbintang pero manalo ng Anti-Corruption Champions Award. Ayan o. Nanalo siya dyan. Tingnan natin sa images. Congratulations. Ayan o. Hindi kailangan na magbintang. Kaya pala, pwede pala kung gagawin mo yung tama, kung gagamitin mo yung batas nang naaayon. Kaya pala, banat bay. Di mo kailangan ng EJK, kaya pala And then you want to besmirch the reputation of a person because hindi yung gusto nyo, yung marinig nyo sa kanya. Ano ba kayo? Kakapal ng mukha nyo. Tuloy. Hindi lang ang diskaya porket kalaban mo siya sa politika. Hindi ito about sa politics. It's bigger than that. Tandaan mo, nito na lang pumasok ang diskaya sa politics. Nito lang election 2025, 'di ba? Pero ever since then, they are contractors. They are allegedly corrupt contractors. This is what Vico was fighting for. What the heck, man? Tuloy. Pangalanan mo, yung pinangalanan nila. Sino po? Sabi na Kasi nga, gusto nila si Vico Soto kantahin din yung kinakanta ng mga diskaya na si Romualdez at si Saldico. Meron ba siyang personal knowledge doon? Meron ba siyang resibo doon? Kasi once mag-name drop siya, ang unang-unang gagawin ng mga ni-name drop niya, patunayan mo. Kasi ikaw yung nag-a-allege Paano niya papatunayan yun? Hindi nga siya kongresista Yung tito niya, senador. So yun yung sisihin mo kung meron kang sisisihin. Bakit yung isa na mayor? Ang jurisdiction niya lang, Pasig. Come on. Diba kita nyo, this is the operation of the DDS which I will show you after this video. Kay Banat Bay muna tayo. Tuloy natin. Ba yun? Si Martin Romualdez at saka si Saldico. Kasi parang imposible namang hindi ganun ang konklusyon natin kasi lahat na ng tao ganun ang konklusyon sa mga nangyayari. Nandun na tayo. Pero tandaan mo, si Vico Soto is isang public official na meron siyang constituents na umaasa sa kanya at yung alam niya is only doon sa territory ng Pasig. Doon mga nangyayari doon. Sisihin mo siya kung siya yung presidente. Eto mga lods, I think you got my point here. So Banat Bay, why don't we have a conversation about this? Hinahamon kita sa isang debate about dito. Patunayan mo talaga na maraming dismayado kay Vico Soto at patunayan mo rin talaga na kailangan niyang sabihin yan. Asan ang basis mo dyan? Ang sasabihin ko lang, this is the DDS operation at hand. Messaging to mga lods and papatunayan ko yan next video. But for now, Banat Bay, magsulat-sulat ka na dahil eto na ang matinding debate mo.
Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.